Yes. Yan, okay. Magandang gabi, Kuya Joe. Yes, Pastor. Magandang gabi. Mukhang, Nagbabalik ako. Oo. At talagang, kakaiba ka ngayon. Yeah. Blooming yung buhok. Oo. Pinagandaan ko to, Pastor, kasi wala ako nung last episode natin. Oo. At Kailangan ko magpagwapo ng marami. at saka ngayon ay hindi na ako nagtatago sa likod ng face mask. Yeah. Yan. Meeting panalo, Pastor. Oo. So, magandang gabi sa bawat isa. Yes, At ngayong gabi ay isa na namang kaabang-abang na talakayin. Yes, Pastor. At ito, marami nag-abang sa ating episode ngayong gabi. At bago po yan, salamat po sa lahat ng mga nakatune in ngayon. Ayan, shoutout po sa lahat kay Mami Ganda. Ayan po, lahat ng mga nakatune in sa Kuya Talk, sa live po, sa Facebook page po natin. And pwede nyo po yan i-share sa mga friends nyo or sa timeline sa Facebook para marami po makapanood sa atin lahat. Ayan, good evening po sa lahat, sa mga tiga Middle East and ating mga tiga ka-K-time sa UK, sa Pilipinas. Ayan, gising na gising pa po yung mga natin, mga nakantabay sa Pilipinas. Ayan po, at saan man panig ng mundo, hello po sa inyong lahat. And good evening and nagbabalik po ang inyong Kuya Joe. Yeah. Hindi naman si Kuya Joe, di Mango yan. Okay, sige. So, Kuya Joe, dahil absent ka last time, siguro ikaw na lang ang mag-recap ng ating pinag-usapan last time. Napanood ko po yung natin yung episode po nung last natin, Kuya Talks, retirement. Oo. Parang napapaisip na ako, Pastor Parang gusto ko ng mag-retire na. Pero sa usapang yon dapat nakahanda ka. Iya po, kailangan nakaplano and lahat dapat may mga backup plans bago mag-retire. And dapat talagang pinag-iisipan maigi, Pastor. Oo. And napakaganda nga po talakayin kasi ang mga bigatin yung guest natin noon, si Coach Coach Edster. Coach Edster. Ayan, Ayan, ng AXA. Oo, hindi natin pasalamat sa kanya, no? Pinaunlakan niya tayo dahil busy itong taong ito. At madaling araw yon, kinabukasan meron pa yung Trabaho pa. may trabaho pa ako. Hindi, actually, kinabukasan sa linggo. Nasa Grace Christian Fellowship. Nasa gawain din. Nasa gawain din siya. So, ngayong gabi ay iba na naman. Kung yung mga nakaraang mga episode natin is more on para bang secular dahil ang pinag-usapan natin ay mga retirement. Yan. Pinag-usapan natin is how to yung ating long distance relationship. Okay, yung ating pinag-usapan din ay yung parenting. Ngayon medyo medyo mas malalim-lalim tayong spiritual. At ang ating inimbita ay talagang kilala nating lahat no dito sa usaping ito. At salamat at tayo po ay pinagbigyan nitong ating guest na ito ngayong gabi. Ayan po tsaka yung bawat salita po ng guest natin, Pastor. Simula nandito siya, dati taga nakaka-inspired Oo. Parang walking Bible itong ating guest ngayon. Amazing, kumbaga. Amazing. So hindi tayo masisiro ba sa ating mga supporting verses dahil ngayong gabi ay medyo matinding mga usapin patungkol sa pananampalataya, patungkol sa ating kalagayan bilang Kristiyano, no? Dahil maraming mga mananampalataya kahit na medyo lumalalim-lalim na sa kanilang pananampalataya ay nakagapos pa rin. Meron pa rin. Yan, nakagapos pa rin. So pag-uusapan natin ngayong gabi, bandage breaker. And bago yan, Pastor, siguro, mga naka-tune in ngayon, pwede kayong mag-suggest ng mga question nyo kasi now, alam na po yung pamagat ng ating episode. Ayan, pwede na kayong mag-type sa ating chat box sa Facebook para mamaya mababasa po natin. Yan. Sige, Pastor, ito na. Ito na ang ating guest. At Yan. gising na gising pa, Pastor. Oo, gising pa. At siguro, kung may mga katanungan kayo na hindi man natin masagot direkta ngayon, pwede natin i-message directly yung ating guest. Yung guest. Yung ating guest. At kasi nga, bandage itong pinag-uusapan. Alam ko sa mga nakikinig sa atin, maaaring gustong-gusto nilang kumawala dito sa bandage na ito. Pero hindi nila alam kung paano. Siguro ngayong gabi maturuan tayo.
Pastor. Yan. Kaya nga sabi ng mga Italiano, bondage. Hindi ko yata alam yun Sabi sa Italiano kasi, mga narinig ko lagi, bondage. Bundat, para malapit na sa bundat eh. Okay, sige, huwag natin patagalin at tawagin na natin yung ating special guest ngayong gabi. So, magandang umaga sa iyo dyan. Hindi na natin siya ipapakilala ng Tulay Lupos dahil kilalang-kilala ito. Wag na, Pastor. Ano na natin? Talagang sabihin na natin. Yan. Sige, so, labas na. Pastor Efren Namorada. Yan. Magandang hapon gabi dyan at anumang oras sa saan man sa mundo ay good day sa lahat. Yan. Hello, Pastor. Na-miss namin kayo. Ang kagalakan na nakasama ko ako sa Kuya Talks. Tuloy ilan yung idinadaluhan ko ng mga madaling araw kaya madalas napupuyat ako. Naku, parang kasalanan tuloy natin, Pastor. Hindi naman. Maaga pa kay Pastor Efren to. Maaga pa. Basta may mga daluhan gano'n talagang very willing. Basta, Pastor, ihanda nyo na yung tasa nyo sa tabi nyo para... Palagay ko, nakahanda kami. Meron kaming kape dito dahil makikipuyat kami sa inyo. Okay lang. Okay. So, siguro simulan na natin ang ating talakayan ngayong gabi. Mamaya may mga question tayo na maaring hindi natin ito naisama dun sa ating yung ating script ba? Yes, dahil meron diyang siguradong may mga lalabas na mga tanong diyan. At least mabigyan natin sila ng isang question para mabanggit kay Pastor Efren. Okay, siguro simulan natin sa isang katanungan general ba. Pastor, ano ba talaga yung what is bondage in the context of Christianity? So ano ba itong bondage na ito sa konteksto ng Kristyanismo? Okay, mayroon akong talagang nabuo na pangunawa ayon sa pangunawa ko sa bondages sa Bible. Pero tinignan ko rin sa Webster ay bondage means slavery, controlled. Sabi niya, the condition of being involuntary subjection to a power, force, or influence. Yung ikaw ay alipin niya, kontrolado ka. Pagka bondage ka, kontrolado ka lahat. Pero ito yung aking view sa context ng Christianity. Kung baga sa ako ay nagbigay ng meaning na ito yung naunawaan ko. Sabi niya, bondage means it is a fact in a spiritual realm that affects human lives, body, soul, and spirit into the yoke of slavery and control through the consequences of sin, transgression, iniquities, against the ordinances, statutes, laws, and commandments of God. Kaya ang slavery, pagka sumalangsang ka dito sa lahat itong ng Diyos, you are under bondage. Yan yung talagang naliwanag na nangyayari. Talagang nasa bondage ka, anumang klase na ginawa mo. Basta sinalangsang mo ang laban sa Diyos yung gusto niya. At another, it is also the effect of curse by exercising spiritual occults. Ito medyo malawak ito, yung lalo yung mga nag-exercise ng kulto. Na sa Leviticus 19 verse 26 to 31 makikita natin diyan, which the devil used to dominate the soul of man or sa kabuuan lalo na sa kabuuan ng tao. Yan yung epekto ng bondages, magkakaroon ng cursing sa buhay ng isang tao. Pag may curse, siyempre maliwanag na apektado ang buhay mo, pati kabuuan mo, lalo na dito sa soul, part ng ating soul. There are three functions of our soul.
the intellect, emotion, which is part in the heart, the intellect is in the mind, at ang ating will, yung pagdidesisyon ay talagang epektado lahat yan. At it will reflect sa ating body. Pwedeng magkaroon ng sickness, o anumang uri na nakikita sa katawan na sa appearance ng natural aspects ay kumisan ang pananaw ng tao dito ay sabi nila siguro malas lang ginagawa pero hindi nila nakikita there is a bandage in their life. Yun yung aking context sa bandage na tinutukoy. At buong part ng body, soul, and spirit, it will affect at nagre-reflect sa buhay natin physically na magugulat na lang tayo may mga bakit nangyayari yung mga ganon. Hindi tayo aware mayroong spiritual na condition ng mga bandages na ito. At doon nag-start yan sa bandages sa spirit. Okay, yan yung aking view dito sa bandage sa Christianity. Lahat ng tao dito ay kasakop ito. Sige, Pastor. Kasi ngayon, marami sa viewers natin na hindi pa alam talaga ano ba yung bandage. And para malaman po nila ng husto, pwede po ba kayong magbigay ng example? Ano ba yung mga iba't ibang bandage para mas malinaw po sa kanila? Dito sa what are the examples of being in bondage? Ang una kong makikita dito, mayroon ka ng disobedience na attitude. Lilitaw yan. Mayroon kang resistance lagi nag-start sa ano mo yan sa heart mo yan kasi ang heart, sabi ng Jeremiah 17 verse 9 and 10, the heart is the deceitful and wickedness in the heart of man. Pinakamarumi at pinakamasama at doon lahat nag-e-excess, lahat ng ating attitude, lahat ng ginagawa natin, nag-e-excess doon sa heart, sabi ng Matthew chapter 15 verse 19 to 20, Mark chapter 7, I think 21 to 22, diyan nakikita lahat ng lumalabas at na ginagawa natin mula po sa heart natin. Isa yan, disobedience, yung hindi ka marunong na magpasakop, idolatry, diyan mga examples, pagka nag-exercise ka ng mga idolatry, talagang yan yung mga examples na part ka na ng bondage. Lalo na sa Exodus 20 verse 3, makita natin na from idolatry, ito yung dito nagsiselos ang God at binigyan niya ng curse mula third and fourth generation. Kaya kung mayroon hindi pa Kristiyano dyan o maging Christian na hindi pa sinusuko ang ganitong ay they are under bondage niyan. Napakalawak from biro mo, third and fourth generation, gaano kahaba yun? Kung sa akin yung anak ko, per una yun anak ng anak ko, ay ang layo ang agwat ng curse o bandage ng curse sa dulot ng idolatry. Kaya grabe. Kaya nandyan, part na ng aming example, our family, Amurada, ay ang lolo ko, sculptor siya ng ng mga images Alam niyo, ang bandage sa atin, kung matatalakay natin sa susunod, ang bandage sa amin ay mga hika. Talagang every family, mayroong may hika o dalawa. Namamana pala. Mamaya, makukuha natin lahat yan. Isang example ko lang. Talagang, but praise God, dahil nung nakakilala ko at natutunan ko ito because nakagraduate ako sa seminar noon ng sa mga bandages.
nung sa Jeddah yan eh. At natutunan ko yon at nag-claim ako marunong ako kasi nag-claim sa promises, lalo na sa Galatians chapter 3 verse 13 na namatay ang Panginoon para sa mga curses na ito. At sa pamilya ko, ang mga anak ko, no one. Kaya nung nagbakasyon ako noon sabi nung aking mga tiyahin na sino sa anak mo ang may hika? Sabi ko, wala. Dahil hindi pwede yon, sabi nila. Kasi alam nila gano'n. Yan yung idolatry. Grabe ang ano niya. At dala ng ating forefathers ito eh. Lalo na yung mga ninuno natin. Siyempre, mga examples of para mabandis ka, adultery, yung gumagawa nito, fornication, you're under curse, under bondage ka niyan. Kahit anong gawin mo yan, ang buhay mo, talagang mahirap. At even sometimes, spirit kasi yan eh. It will transfer sa mga anak mo kung hindi ito naagapan. Pwedeng ma-transfer. Kasi it is a spirit eh. Ang isang natutunan ko sa pagdating sa spirit, sabi niya ay spirit attract spirit. Kung ano spirit, tignan niyo po kahit sa church, kung sino pa yung mga mahihina, sila lagi magkakasama. Kasi it will pantay-pantay, attract yan eh. Malalakas. Kaya ganyan ang spiritual realm na pagka hindi natin maano nito yung mga bagay na ito na curse. Kaya kita mo si Haring David, isang example dito ay nung galing siya kay Bathsheba, kung ating baybayin ng kwento niya, grabe ang namatay yung anak niya, grabe ang nagkagulo-gulo ang kanya. Nakita niyo yung kanyang epekto. Kasi mayroon siyang bandage siya doon dahil mayroon siyang yung sin ng adultery, fornication. Unforgiveness, darating din yan sa buhay ng isang example na may bandage. Okay, so yung sinasabi niyo, Pastor, kasi yung next question namin sana is ano yung consequences ng bandage sa mga mananampalataya. Okay. At isa po yan sa sinabi niyo, no? Yung namatay nga yung kanyang mga mahal sa buhay dahil nga from generation to generation, pag ikaw is under bandage, ay dala-dala mo yan hanggang dun sa iyong next generation. So yan po yung maliban doon, Pastor, mayroon pa bang ibang mga consequences na dulot nitong bandage na ito sa bawat mananampalataya in particular? Yung mga ibang bandages sa buhay ng isang consequences na tayo ba? Okay. Pastor, wala. Okay. Yun pong ating yung ating mga question diyan. Hindi yan pagkakasunod-sunod, Pastor. So, kung ano po yung magiging takbo ng ating mga kasi po in between baka po mayroong magtanong sa ating mga viewers at yun po yung ating sasagutin. Okay. Yan. Okay, sige po. So ano po yung ano po yung maliban dun sa nasabi na natin na consequences nitong bandage sa ating buhay o sa ating pamilya. Meron pa po bang pwede pang mangyari sa atin bilang mananampalataya pag tayo po ay under pa rin itong bandage na ito sa ating buhay? Meron talaga. When we talk about sa blessing, para bang meron akong nakita yan na sickness, it happened. Meron akong nakita na ito yung nauobserbahan ko as I minister dito rin sa Pilipinas, kahit yun na sa Saudi Arabia. Ang bandage nila ay dahil sa rin ng idolatry. Ang isang bandage nila, akalain mo ang pamilyang yun 3 times na may sakit every week. Nakita ko yung hindi nila maisuko Kinukuha ko, ayaw Pero talagang 3 times a week na may sakit ka, kalay mo saan mo kukunin ang perang yan. Yun yung mga nun. Na yung pera dapat mapakinabangan mo ng maayos, napupunta sa mga ganung bagay ba?
Oo, kaya kung ano-ano ang dulot niyan is sickness. Mhm. One nga sa Amurada, barrenness eh. Mhm. At old maid. Oh, grabe. Ilan ang mga tiyahin ko, tiyohin ko na hindi dahil doon sa mga yan, maraming effect niyan. Depende yan kung ano ang epekto sa bawat mga family. Financial, yung panghirap ng buhay na parang hindi makaahon, away-away. Ngayon yung mga iba pang effect niyan na nangyayari kapag ang isang tao ay under bandage sa ang kanilang buhay because of those things. Amen. So Pastor, maputol po kayo diyan. Ito po yung nagbigay lang ng parang kaliwanagan sa akin at maging sa mga viewers, I believe. Kasi po, katulad sabi niyo every week nagkakasakit. Kasi kuminsan nakakala natin yung pagkakasakit natin dulot ng polusyon, dulot ng stress, dulot ng kung ano-ano. Hindi pala kuminsan, katulad ng sinabi ninyo, baka nakatali tayo sa isang bandage, isang kasalanan, na nagiging cause kung bakit tayo nagkakasakit. So there is thin line between spiritual and physical. Kasi po, yung mga karamdaman natin, kung Amen. hindi pala galing sa kung epekto ng ating kinain, o epekto ng ating paraan ng pamumuhay, kundi epekto ng ating kasalanan. Amen. So, ganun po yun lumalabas sa inyo pong mga sinasabi sa atin ngayon na ang bandage, ang isa sa mga consequences nito ay pagkakasakit. Amen. Yung, dito pa nga kay aking asawa, isang example pa at testimony. Ano siya parang yung epileptic. At nung pinuntahan namin mismo yung bahay nila, nakita ko na yung ugat eh. Nung in-interview ko yung magulang, ayaw nila isuko ay talagang yung anak, kasi ang anak naman inalay. Epilepsy ang ang consequence niya. Nakakaawa. Kung minsan, bumabaliktad na lang. Nung i-approach namin ay talagang nang dilim yung mukha ng matanda at ayaw ibigay. Hanggang sa winidraw niya yung anak niya sa pagdadalo. Ang isa pang Pastor, yung superstitious belief, yung mga nag-exercise pa niyan. Delikado yan. Papasukan sila ng bandages dyan. Maging yung mga yung mga naglalaro pa ng mga spirit of the glass. Napakarami kung isa-isahin lang natin yung mga ginagawa na exercise ng mga occults and occults. Napakarami ang pagmumulan talaga. Si Satan, laganap ang inilagay niya para siya maka-entry sa buhay ng isang tao. Yung Pastor, next question dito. Totoo Okay. po ba ang paniniwala ng ibang nasa lahi po ang pagiging bandage? Tulad po niyan, yung mga bareness or broken family or yung mga sakit po yung nabanggit nyo kanina. Iyon. And especially po yung yung kahirapan. Kasi sabi nila, kasalanan, yung pagiging mahirap na po is Oo. parang kasalanan. Siyempre. Okay. I say, ang sagot ko dito, I say yes, and I also say no. Pero talakayin ko muna yung yes. Yes, in the sin of idolatry. Because in Exodus 23 and 5, sabi ni Lord, I visit the iniquity of their forefathers on the children to the third and fourth generation of those who hate Him. Kaya sumalin siya. Ang tabi ng tao, lahi namin. Which is not. Hindi daw lahi kasi sumalin na siya eh. Ngayon, kung katulad sa amin, Amurada, ay talagang yun yung aming nagaganap na buhay. At talagang nangyayari siya. Dumarating yan. Kaya sabi ko nga kanina na may old maids. Yung isa pa na namamatay ng mga namin, angka namin ay hypertension.
ang dulot. At talagang nagugulat ako. Ilan yung pinsan ko na puro namatay sa ganyan. I praise God sa buhay ko. Talagang ayos ang aking BP. At nakaka-bless pamilya ko. Kasi talagang natutunan ko yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. No, ang no naman, in other aspect of sin, beside idolatry, consequences of sin will reap whoever commits sin. Kung sino naggawa, ay talagang siya yung mag-aani. Ang idolatry talaga very, generation talagang dadaluyan niya. Pero pagdating naman sa individual, kung ikaw ang gumawa nito, ay talagang magsasuffer ka. Ayan, ay maraming verses natin dyan. Galatians 6:7, every man so, he will reap either good or bad yan. In Romans 2:6, na tayo ay bawat isa sa atin ay magsusulit tayo sa ginagawa natin. In Romans 14 verse 10, Psalm 62 verse 12, Ecclesiastes 12:13 and 14, God ay i-judge ni Lord yan. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, we all are go to the judgment seat of Christ. Lahat yan ng consequences ng individual na nagagawa natin. At hindi naman pwedeng dumaloy hindi naman pwedeng sa iba na yon. But lalo na kung ang isang napansin ko nga, kung ang isang sin ay adultery, sabi ko in spirit, pwedeng mangyari sa mga anak kung hindi kasi it will kasi magiging may entry point si Satan to that family. But to the other things na pagkakasala ay siyempre ikaw ang gumawa ay siya talaga suffer. Siyempre katulad adultery ka, bigla, siyempre ang gagawin mo, biro mo, pag mayroon ka ng anak sa kabila, ay talagang problema malaki yan. At napakaraming niyan. At siyempre bandage ka na nun na kailangan i-break. Ayan. Pastor, ang isa pong mananampalataya, of course, dahil tayo tumanggap sa Panginoon, we are covered by the blood. Ang tanong po ay, pwede pa rin po bang mabandage ang isang mananampalataya? At kung oo po, paano po siya makakawala dito? Okay. Sagot ko, oo. Kasi dami ko nang nakita na mananampalataya at dinilibre dyan sa Jeddah, ilan? Andito na nga yung iba, nandito na ngayon, ginagamit nila mightily. Yes. Example, the Israelites, sila ay ng Panginoon in Exodus 1 verse 13 to 14. Kaya na-bandage sila sa Egypt. Rigor nga ang pagtrato ng Egypt sa kanila. Akalain mo yung na yon, kumbaga sa sila ay chosen believer. Yan na yon. How Christian in this word na nababandage tayo, lalo na pag worldly living. Worldly living, kapag natin na-focus tayo sa sabi ng 1 John chapter 2 verse 15 to 17, sabi, do not love the word or the things of the word, for he who loved the word, the love of the Father is not in him. For all that is in the word, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life are in the word. Pag ito yung estilo ng buhay ng isang Christian, worldly, ay sinigurado ako na papasukin siya isang araw. Dahil open na siya in attack of the devil. At why open? Because God, hindi siya maka-protection si Lord. Kasi God can only protect us. Mayroon nga akong message dyan when we are in the protection area na ginagalawan ng isang Christian. Yung friends of the world, yung pakikipagkaibigan sa mundo, yun ba yung sometimes may Christians, they are connected, yung kumukonekta pa sila na na sa mundo na sabi ng James 4:4,
to 5, sabi niya doon ay adulterer and adulteresses. Do you not know the friendship of the world is enmity against God? Whoever make the friends of the world make himself an enemy with God. Magkalaban ka ng Diyos. Sa verse 5, because the Holy Spirit yearn jealously. Nagsiselos si Lord pagka worldly tayo at saka friend natin ang mundo Siselos ang Holy Spirit. The Lord cannot hindi maka-protection. Kaya sabi ko nga, kung si Lord ay talagang sabi nila, si Lord ay mabait, mabuti, protection, wala na ito yung nakita ko, wala na sanang Christian na nakita ko na under bondage. Lahat na sana ay maaayos ang buhay. Why there are? Yun lang reality na makita natin Lalo na alam niyo nung nagturo ako ng producer dyan, every session may nagpapaiwan. Christian yung kaharap ko ang dami kong na-encounter. Kaya, pwede rin ba? Talagang pwede. Pag hindi, nag-ingat ang isa. Ba't subukan mo naman na mag-ingat? Under ka na Panginoon? Yan yung sinasabi, the devil cannot touch you. At mga unbelief or doubts in the word, pag dumating ka na sa ganun na mayroon ka ng sa Biblia, you are now open that the devil ay makakilos na. Why? Pag hindi ka na naniwala sa Bible at hindi ka na nagano, kasi he is the truth Ibig sabihin nun, lalagyan ka na ni devil ng doubts sa mind mo. Pag pumasok, mamaya ayun ako, ang sarap nga pag-aralan mamaya daw how devil enter Pero nandun sa ibang yun Okay, at para maganda matalakay natin mamaya, wag ko muna sigurong Pastor, yung po sinasabi ng iba na yung pagiging bandage po is choice ng tao or naging naging choice nila kasi napilitan silang gawin. Ganito lang naman simple pagka may si Satan nag-o-offer ng entry point niya or anything that give us sin or do against the will of God, sinigurado ko ako naman na mayroon naman tayong kaalaman But bakit yung iba ay nakakahulagpos sila na gawin? Ang pinaka main nakita ko na talagang conclusion dito o matibay na dito ay kapag tayo ay namuhay in carnality. Maliwanag yan. Hindi mo kahit nga pastor ka, pag nagkarnal ka, magugulat ka, mamaya sin ka na. Nalaman mo na lang bakit nagsin ka. You are in carnal state. Why? Carnality is against spirit, ang ating spirit. Makikita natin yan sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse 16 to 17 yan They are contrary to one another. Sabi niya doon, I say then, walk in the spirit that you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, for they are contrary to one another. That you do not do the lust that you na ginagawa mo. Kasi ang spirit lang natin mga kapatid, ang makakakontrol yan sa paggawa ng sin. Sabi ni Paul sa Romans 7 verse 22 sabi niya, I delight in the law of God in my inner man or spirit. Even Peter in 1 Peter chapter 4 verse 6, I think that's the C. But sabi ni Peter ay makakagawa lang ako sa ayon sa Diyos sa aking espiritu. Kaya pag nagkarnal na tayo, isang araw bagsak ka. Yun yung kahit na alam mo, magugulat ka na lang. Because carnality brings us to destruction lagi. Nasa ating katawan siya. Part siya ng ating body, soul, and spirit, ng body, soul, and spirit. Yan yung ng man. Which is, kaya, hindi, napilitan. Hindi pwede yun. Kasi alam mo, may knowledge ka But you are, dahil carnal ka,
ay bagsak ka. Iksan ko kayo ng example ng dalawang tines ng Lord na bumagsak, si sa Bible, si Samson, tingnan mo, karnal, ay bagsak Mhm. Tingnan nyo si Joseph, spiritual. Sabi niya doon, basahin nyo si Joseph dahil ang spirit ay sumasa kanya. Hinubaran na ni asawa ni tumakbo Kita mo? Kaya niyang takbuhan. Tatakbo ka, Kuya Joe. Tatakbo po ako. Mabilis tumakbo. Mabilis talagang takbo siya kasi nasa spirit siya. Yung spirit ang kumukontrol sa kanya. Mhm. Yun. Pastor, yung pagiging yung pagiging believer po, Pastor. Ano po ba 'yan? Ano po yung importansya ng pagiging isang believer para makawala tayo sa pagkakaroon ng bondage? Naku, napakalaking importance. Very simple lang. Sabi nga, because only believers who has the privilege to inherit liberty which Christ has made us in Galatians 5:1. Mhm. Dahil kung unbeliever ka, ay hindi ka pwedeng makapag-inherit. Mhm. Nakita mo yung Mark chapter 7, Matthew 15, yung babaeng ay yung na humihingi ng kay Lord, children's bread para sa anak Mhm. Oh. Biro mo, lahat ng inanda ni Christ, lahat ng pinanalunan ni Christ, it is all for the children's bread. Para sa anak lang yan. Importance talaga. Kung baga sa privilege, priority ang mga believer. Kaya dapat ang tao, kung hindi pa nakakilala, plus, halimbawa man, ikakandak ka ng bandage sa buhay mo, after that, dapat tanggapin mo si Christ. Dahil hindi pwede na i-break ang bandage mo, tapos hindi ka rin tatanggap kay Christ, sigurado isang araw balik uli. Mhm. Kaya doon bumabalik. Mhm. Ayan, nasagot yung may tanong kasi dito kanina galing kay Kuya CJ. Ang sabi niya, yung po bang bandage ay instant na nawawala ito pag ipinanalangin or it will take time? At saka, yung sumunod na tanong niya, bumabalik po ba ito? Yan. Siyempre, balik pag di ka nagpatuloy. Bigyan ko kayo na naman ng biblical alam niyo ang Matthew 12 verse 43 to 45. 'Di ba nung napalaya yung isang tao na napalaya ay umalis si Satan, pumunta sa ilang. Tapos bumabalik si Satan dahil pagka malinis uli yung bahay na hindi pa nalagyan, ay 7 times 7 spirit ang dadalhin niya. At worse from the mas worse ang magaganap. Ang ibig sabihin nun, after ng ma-deliver ang isang tao, actually nandun sa dapat dadaan siya sa recovery, parang sa mga galing sa ospital, nasa ward, babantayan muna. At mayroon akong naging dyan, ang Outreach 16 natin dati kay Pastor Billy. Kilala nyo yon? Apo. Dati 16 sila dati Apo. Tumawag si Pastor Rod sa akin, yung kapatid na yon na 1 week na pala na naka-confine sa hospital. Hindi makita hindi ng mga doktor kung saan nagmula yung lagnat niya na hindi nawawala. Hindi nila ma-check Ito, sabi ni tapos dadalhin na naman. Sabi ni Pastor Rod, Pastor, pwede mo bang puntahan? Ay, pagdating ko doon, na-discern ko kaagad, kargado siya. Under curse siya, bandage. After siyempre, kinandak ang paano palayasin. Kailangan na hindi siya nakukuha lang sa prayer ito. Yung Hindi Pastor, although may naman ang prayer, pero kailangan talaga ng ministering. yes, ministry. May Even the Lord nagtanong, Jesus Christ, nagmi-minister siya lagi sa mga ng earthly ministry niya. may Okay? nagtanong po dito, Pastor, sa atin. Yung sobrang pagmamahal daw po ba is
part of uh, maling bandage or tamang bandage? Yung sobrang Obsession yung tayo, obsession. Kasi, alam naman, ano masabi niyo dito, Pastor? Kasi yung tanong nito ni Kuya Lando yung sobrang pagmamahal. Thank you. Parang ganit, aywan ko kung alam nyo yung Matthew 10. Biglang nireveal yung akin yung word eh. Ang Matthew 10, verse sabi niyan, verse 37, he who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughters more than me is not worthy of me. Ay, pag sobrang pagmamahal naman sa, halimbawa, mahal mo asawa mo, sino man, at more than nasa Diyos, ay hindi na rin tama. Magsiselos na rin ang ganyan. Ano ba yung word na more than paano bang masabi na more than ang love mo? Obsession nga yan. Obsession. Hindi po. Depende po. Dapat talaga balance Pastor, yung Balance. pagmamahal. Pero first of all, nalabahalin natin God. Amen. No, pagka si Lord ay more than na sa pamilya mo, ay talagang siyempre magagalit si Lord yan. Hindi mo na sinusunod yung commandment niya. Di ba? Pag sunod ng commandment, pag hindi mo nasunod, the first and greatest commandment yon. Okay, karagtong po niyan, Pastor, since tungkol naman sa pagmamahal yung na-brought out ni Kuya Joe, para po sa isang believer, halimbawa, siya yung nagkasala ng pakikiapid. Yan. Ayan. Okay. Pagkatapos nagbunga ito. Ayan. Sapat na po ba yung paghingi ng kapatawaran sa Diyos at hindi na ipinaalam pa doon sa legal na asawa ng taong nagkasala? Sapat na po ba yun para siya ay makawala sa bondage? Ang sagot ko, no. Bakit? Si Lord, maliwanag kahit sa natin tignan sa Bible, Matthew 6:14-15, Matthew 18:35, bago magpatawad si Lord sa isang tao, kailangan mauna ka muna magpatawad. Ang Matthew 5, di ba sabi niya, bago ka sumamba, kung may galit ka, ay iwan mo muna yung ano mo. Kung di ako nakamali, sa verse 23 yun, at makipagkasundo ko ako muna bago ka pumunta yon. Always first, ito yung aking why? Horizontal forgiveness first before vertical forgiveness. Yun, salamat po. Linaw nun. Vertical forgiveness. Lalim. Oh. Ayan, Pastor. Ito po yung next question namin. Paano naman po natin masasabi na 100% or totally free na tayo sa pagiging bondage? Meron po ba yung sign or may makikita po ba yan sa atin kung na totally free na tayo? Yung freedom natin. Siyempre, because the Word of God is the evidence ng lahat na ating inaangkin, either yan healing, either yan anumang bagay. It is God said. Ano sabi sa John 8:31-32, sabi ni Lord, and He said to them, to those Jews who believe, if you abide in my word, you are my disciple. Indeed, verse 32, if you know the truth shall set you free. From the word. Halimbawa, ay may sin ka na katulad nung kilinain ko na hindi dumaloy sa aking pamilya, ganun siyang 3:13 ang aking word evidence, ay talagang claim ko yun. At hindi pwedeng dumaloy hindi nga talaga dumaloy. Kasi word yun Siya yung pinaka-ebidensya ng I am totally free because ginawa ng Diyos ang pagiging free natin at ito ay truth and pangalawa, the signs of totally free, it give you peace in your mind. Ito po ang talaga. Joy in your heart, and your spirit is very calm, kalmante, and you know it in your spirit. Alam niyo, Pastor,
narinig ko ang isang bagay sa Diyos na word. Kalmante na ako. I know, mangyayari na. Ganun lang kasimple. Yung mind ko ay hindi na siya nag-alala kasi alam niyo kung bakit tayo nag-alala? Because of that mind. Ang sarap ng pag-usapan itong mind at saka heart eh. Pero itong heart naman, may joy na siya. Confident na siya na delivered. Kaya niyang sabihin na I am free. One day, bigyan ko kayo ng isang bigyan ko kayo ng isang example. Outreach 17 ito. Naalala ko, biglang pinalala ni Lord. Kaya mas maganda may mga example. Praise God that na-i-reveal niya. Preacher ako noon sa Outreach 17, nandun pa sila sa Bagdadia. Pagpasok kong gano'n, lagi ako kasi maaga. Nagpa-Bible study sila. Mayroong isang kapatid na iyak ng iyak at na-discern ko mayroong itong bandage ito at mayroong problema ito talaga na malalim. Dinatapos ang hindi ko siya muna kinandak ng isang deliverance. Nag-preach ako after ng preaching. Inano ko siya, minister ko siya sa harapan ng Alam niyo, siya mismo nakaalam instantly nakalaya. Bakit? Alam niyo ang pinakamagandang testimony doon? She even meet Jesus Christ in the spirit realm. Habang nakapikit, talagang sabi ko kasi sa kanya, yung mo yan, bandage mo na yan, yung problema mong yan, si Lord lang ang pwedeng makakuha yan, sabi ko. Habang ini-interview ko siya, sabi ko, bumalik ka doon, process na ito ng inner healing. Bumalik ka doon kung saan, ayaw na kasi sabihin kasi napakasakit daw talaga. Pag maalala niya, masagi, mayroon marinig siya na word na patungkol doon, iyak na siya. Kung ano man yung mangyayari sa hindi na niya makalimutan. At bumalik siya doon habang in-interview ko. Tapos sabi ko, the Lord Jesus ay pupunta dyan. Kung anong taon yon matagal na daw. Biro mo ang ating Diyos, He is always now. He is not was. Kahit 30 years yan sa kay Lord, present lagi siya. At sabi niya, Pastor, ito na si Lord. Niyakap na niya ako. Tapos sabi niya, I am free. Sinigaw na niya kaagad, instantly free. Ngayon, sabi niya, maalala ko, Pastor, wala nang sakit sa aking puso. Instant. Kahit ang healing kasi sa inner, mayroon nga ang instant sa inner, sa heart natin. Kung minsan ini-example nila ang healing sa physical, yung pag nasugat ka, di ba ang tagal na maghilom. Sa spiritual, ang healing, yung maalaala mo, makita mo yung tao na nakasakit sa'yo, kung hindi ka na nasasaktan, yun yung healing. Hindi naman yung mawala, sabi nila, hindi yung makalimutan. Hindi mo makalimutan yan, kaya lang hindi ka na nasasaktan, masaya ka na. Ganon ang ibig sabihin yan. Masaya na siya sa piling ng iba. Man, so kahit makita mo na siya sa piling ng iba, hindi ka na nasaktan. Wala nang effect sa'yo. Kasi held ka na. Ganon. Ang totally free. Siya mismo, nagsigaw eh. I'm free. Ayan. Ang ganda, no, Kuya Joe? Marami pa sana tayong pwede pang pag-usapan at talakayin. Pero talagang meron tayong limitasyon ng oras. Anyway, meron pang isang tanong kasi. Siguro may tanong ko rin ito. Dahil yung poverty po, minsan maisasabi natin ito is part of bondage. No? Pastor, kung halimbawa, particular sa isang pastor, isang manggagawa, ito po ay katanungan din ng isang pastor. Sabi niya, kung ang pastor po ba ay mahirap pa rin financially, up to now, siya po rin ba ay nasa sumpa pa rin? Ibig sabihin, under bondage pa rin po ba siya?
paano po natin masabi? Kasi meron tayong mga manggagawa, mga pastor na talagang aminin natin o hindi, talagang hirap pa rin sa buhay. So paano po natin ito ipaliwanag o bigyan ng kaliwanagan sa ating mga nakikinig? Okay. Ako ay, sa aking buhay, nagpastor din ako ng 20 years. At ako naman ay hindi rin yung ganun kaano pagdating sa financial. But isang napansin ko po dito, lalo sa panahon ngayon, pastor, nandito na ako, wala naman akong income. Sabi ko, alam niyo, hindi po kami pinagkulang ng Panginoon. Grabe nga eh. Talagang kaya kong i-testimony kung yung sinabi ni Lord na promise niya na the blessing overtake you. It's happening to our family, my family. Meron nga ako yung, sabi ko nga, itong sa aking asawa siyempre babae siya, kulang pa yung ano niya talaga. It's ano lang yung namumroblema na siya. Pero ako, hindi pa. May word si Lord lagi kung pagka alam ko na may, ganito lang naman din. So kung pastor, kung yung mga pastor na hindi makakaranas ng mga ganun. Kasi sila Elijah, nakita nyo ba na madami silang pag tinananganan ng Diyos, pero sila ba'y natutulog sa pera? Hindi. Hindi yun kasi ang ng kuminsan maaaring mali ang view na ang isang bandage ka dahil parang ganun. Pero pag hindi ka nagkukulang, lahat ay natutugunan. Ang alam ko kasi sa sagana o yung sagana tayo ay hindi yun yung marami akong bangko, hindi yun yung marami akong doon. Kasi maliwanag naman, ayaw ko kung alam natin ang Luke chapter 12 na hindi dyan ang sukatan ni Lord eh. Sa Luke chapter 12, kung hindi ako nagkamali sa verse 15, hindi sukatan yon, sabi ni Lord. Pangalawa, doon sa Revelation chapter 3 verse 17, sabi ng Laodicean Church, mayaman kami, kumpleto kami. No, sabi ni Lord, kayo ay pulubi, hubad kayo, wala kayo. Hindi yun eh, kasi depende yan kung ano yung pangunawa mo sa ano. Kaya kung inunawa mo na ikaw ay na parang may bandage ka sa ganung ori ng buhay, aywan ko, siguro nasa pananaw mo kung ang pag-alam mo sa Biblia. Tingnan nyo si Elijah, balik tayo kay Elijah. Hindi nagpunta siya sa Brook Kidron. Sagana pa yung tubig eh. Doon sila nagkukuha lahat. Inalis ni Lord John. Naging natuyo. Tapos dinala ni Lord si Elijah sa Saripat. Balo. Biro mo, dapat nga kung ako ay dadalhin ni Lord sa mga ganun, dapat kay Mr. C ako, yung mga mayayaman para alam ko. Nakukuha niyo yung principle ng God? Hindi yung marami. Pagka yung naranasan mo na hindi ka nagkulang, I don't know. Very great example sa buhay ko rin. 2016, nung bumalik ako dyan, inalisan na ako ng trabaho. Tapos mayroon pang problema sa outreach aid. Hindi ko na umano yung problemang yun. But talagang wala na income. Kalarating ko lang galing bakasyon ha. Pagpasok ko first day, sabi, hindi ka na trabaho at pauwiin ka na. Okay? Ay, tumagal yan hanggang 2018 eh. Alam niyo yung hinanap ko kaagad noon, Pastor? Bible. Hinanap ko kagad si Lord. Hindi ko makalimutan itong meditation ko na ito. Ang sarap na i-preach ito eh. Sa Ephesians chapter 1 verse 17 to the following verses. Sabi niya doon that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and the revelation of the knowledge of Him, the eye of your understanding being enlightened. Yan yun eh. Talagang ma-enlighten dapat tayo pag-unawa. That you may know
What is the hope of your calling? What are the riches of the glory of the inheritance of the sin? And what are the exceeding greatness of His power? Yung tatlong main point yun, anong sabi ni Lord sa akin? I challenge you. Kaya pinamagatang ko na challenge, yung isang challenge sa ano ng Panginoon ay talagang eto na. First, kung hindi ako nakamali, August ako nandyan noon eh. September, kailangan ko na magpadala. May college eh. Sabi ng asawa ko, na problema na eh. Gusto niya na, sabi niya, ayaw ko na magpastor at magtrabaho na lang ako. Tinan mo yung ay, purihin ng Panginoon, Pastor. First month, more than ang aking naipadala kaysa sa may sahod ako at may ano. Eh, paano yung susunod? Para long story short, hanggang umuwi ako, hanggang ngayon, hindi niya ako binabayan ni Lord. Yan yung sinasabi ko na the blessing overtakes. Sunod-sunod, hindi pa natatapos, meron na naman. Meron na naman nakabinbin nga na aking i-withdraw eh. Hindi naman ako lumingi. Pastor, ewan ko, kung ang pastor ay nagpastor siya, ang payo ko lang pag nagpapastor tayo, feed the flock ng maayos. Sabi ng Proverbs 27 verse 23 to 27. Sabi niya, be diligent to know the states of your flock. For riches are not forever, nor crowns are endures to all generation. When the hay is removed, and the tender grass shew itself, and the herds of the mountains gather, and then the lamp will provide your clothing, the goats is the price of the field, and it will give you, sabi niya doon, the nourishment of your household and your maidservant. Ano ibig sabihin dito? Pagka nalagaan mo ang tupa, ay di mangitlog ay mag-produce ng milk yan. Anong sabi ng First Corinthians chapter 9? Sabi ni Paul, marapat ba na ako ay binigyan ko kayo ng spiritual? Dapat naman ako ay aani ng inyong material? Wala ba akong karapatan na ako ay naghirap? Kaya walang pwedeng mag-question yun. Dapat ang church ay talagang, the ministry, tutulungan ng pastor ay pagka yung pastor ay hindi talaga magsikap, ay hindi curse yun kung mariging basta maayos yung pastor, hindi curse. Maliban lang kung nasa sin na siya at mga hindi curse yun. Siguro mali lang ang pangunawa. Yan, napakaliwanag, at nakaka-encourage na kung ikaw nga naman ay talagang maglilingkod sa Panginoon nang walang pagdududa, siya yung mag-provide. Yes. God will provide. Yan. Kaya pag inalagaan mo yung tupa, of course, yung tupa, alagaan ka rin. Magpuproduce siya ng milk. Yan sabi ni Pastor Efren, no? Yung tupa magpuproduce ng milk. Kaya shout out po sa lahat ng mga tupa dyan na maraming milk. Mag-produce na kayo. Kaya pwede po nating i-bless yung ating mga pastor dahil sila po ay talagang nagsasakripisyo para tayo ay pangalagaan, no? At patuloy na pagpalain. At dahil tayo pinagpapala, pagpalain din naman yung ating mga nangunguna sa atin. Yan. Amen. Pastor, may last na lang kay Pastor Efren. Yung opinion po ninyo, Pastor Efren, dito. Kasi sabi po ng iba, makikita daw po sa tao yung na marami siyang bandage pag umabot na daw po siya ng 50 to 65 years old. Tama po ba yun yung makita daw po sa edad? Kasi magkakaroon na po sila ng sakit sa likod, sa tuhod. Minsan maglalagay po daw po sila ng bandage sa Salon Pass, Chili Plus. Ibang bandage siya, Kuya Joe. Iba po ba? Nakikita daw po ba yan sa edad ng paramihan ng bandage? Pastor, joke lang yan, joke lang. Oo, alam ko naman, pero pinag-aaral natin yung sitwasyon natin ngayon. Joke lang naman pero ito, Pastor, ako ay 61 na. Hindi ko nararanasan yan.
Ilan na po ba yung bandage niya, Pastor? Wala pa? Wala pa, Pastor. Sabi ko sa iyo, yung mga sakit-sakit sa ano na ganyan, I never. I can testify. Yan, okay. Very healthy. So, salamat po ng marami, Pastor, Thank you sa po, inyong Pastor panahon. Talagang bagamat maiksi, alam ko po marami ang naabot ng ating mga viewers ngayong gabi. Bagamat hindi po lahat ay hanggang sa ngayon, lalo na yung mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, meron po tayong 67 viewers ngayon. Ang ilan po diyan, I believe, meron po silang struggles ngayon. Under bandage pa rin. Or under compromise na kuminsan hindi nila gusto. So siguro ito po yung panahon, Pastor, na gamitin natin itong platform na ito para ipanalangin natin sila. So I will give you the platform, Pastor, para po ipanalangin yung ating mga kapatid na nakikinig ngayon. So sa mga viewers po natin, hindi po natin kayo kilala lahat o hindi natin alam kung sino-sino kayong nandiyan lahat. Kung kayo po ay nakapaloob pa rin o nakapailalim pa rin dito sa mga bandage na ito, siguro yung addiction, pornography, yung baon sa utang dahil sa mga kung ano-anong mga kapritsyo, bad habits. Ayun! Yan. So, kung kayo po ay nandiyan sa sitwasyong yan, nandito si Pastor Efren para manalangin para sa atin. So, bago tayo magwakas sa pananalangin, ibibigay natin yung floor kay Pastor Efren para ipanalangin po tayong lahat. At kung kayo po ay isa sa mga ito, malayo man kayo, hindi namin alam kung nasaan kayo ngayon. Just believe and have faith na papalayain kayo ng Panginoon sa pagkatapos nitong ating programang ito sa pamamagitan ng panalangin. So, Pastor, ikaw po yung nasa inyo na po. Ito na ba yung ating closing, Pastor? Apo. Kasi bago tayo mag-closing siguro, ay gusto kong i-share dito na na-prepare ko kasi sa number 9 natin na na demonic activity. Go ahead, Pastor. Sige po. Gusto kong although hindi naman itanong na, sabi, Christian subject to demonic activity that resulted to bondage. Amen talaga yon. Parang yes, marami ang aking alam. At present nga, mayroon tayong associate pastor sa LJN at present na talagang siya sa mind kasi ito yung lagi kong inaano itong mind natin. Ang mind natin kasi is the crucial area of the spiritual warfare. Pag hindi tayo naging aware dito, delikado tayo talaga. Sabi ko nga dito, do not allow the devil to have foothold in our lives. Guard our mind. Sabi ng 2 Corinthians 10 verse 3 to 6, sabi niya doon ay, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapon of our warfare is not carnal, but mighty in God, or pulling down stronghold, casting down argument in every high thing that will exhort against the knowledge of Christ, and bring into captivity every thought into the obedience of Christ, and be ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Si Paul, sinulat niya dito na ang battleground is in the mind, at gusto ko po itong ma-share dahil hindi tayo aware dito. Mind is the battleground, and there are 3 steps of the devil to enter man. Tandaan niyo po itong 3 steps na ito, mga kapatid. Mm-hmm. Madali lang naman ang tandaan sa kasi OOP. Ops, parang op lang, OOP. Unang O, oppress. The devil attack our mind. Si devil nasa labas siya. Nag-i-input siya ng mga negative things. Pag hindi tayo aware, kinats up natin yun, ayan na. Papasok na sa isang stage which is obsessed. Then we receive the devil's attack, yung lies niya. Pagka na-receive na natin, didiretso na siya sa ating heart, which is part na ng position ito. The devil enthroned in our heart. Ibig sabihin nun,
sunod-sunuran na lang tayo. Mm. Pero nag-start sa mind natin lahat ito. Kasi ito yung pinaka-entry point ni devil sa buhay ng isang Christian. Kaya kailangan ingatan natin yung mind natin. Paano ang recovery dito? Kailangan natin, kaya nga kita nyo sa Romans chapter 12, sa verse 2, and be not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya alam ni devil nasa mindset natin ang lahat ng pagkaalam sa Bible para matutunan natin. But if this mind ay controlled by the devil, walang mangyayari sa ating buhay hanggang sa makapasok siya. At syempre, pag nakapasok niya, kontrolado na niya tayo. Bondage na ang tawag noon. Kaya sa Ephesians chapter 4, sa verse 23, sabi niya, renew the spirit of your mind, that you may put on the new man, sabi niya sa verse 24, which God created according to God in true holiness and righteousness. Doon tayo makakaano kaya pagka ganito yan, kasi kung ano pumapasok sa mind natin, pag negative yan, one day it will control our whole being. Sabi ng 2 Corinthians 11 verse 3, but sabi ni Paul, but I fear somehow lest the devil deceive Eve in his craftiness, so your mind be corrupted also to the simplicity of Christ. Yung natutunan natin sa Christ, nakukurap lahat yan because of the lies of the devil. Sakop na niya na naman, wala na. Mayroong isang lumapit sa akin, lahat ng natutunan niya sa Bible school, wala na siyang maalala because nakurap ang mind niya, takot ang pumasok sa kanya. Tunog lang ng ambulansya, takot na. Nagtatago na raw siya. Why? Kinurap Kaya sabi ni Paul, natatakot ako baka yung isip nyo na natutunan nyo na kay Kristo ay mabalik kayo. And kaya yung mind natin, mga kapatid, pag-ingatan natin kung ano ipinapasok natin diyan. Dahil pag ano pumasok, anumang bagay yan, isang araw, it will control your whole life. Yun. Amen, amen. So, meron pong parang dinidiman tayo ng part 2, Pastor. Siguro magkaroon tayo ng sequel. Not necessarily bondage breaker. I-sequel natin yung proof producer. Ayan. So, okay lang po ba, Pastor, sa inyo? Sa September 18, kayo po ulit yung aming gagawing guest. Amen, Pastor. Yan. Okay, salamat po, Pastor. So, part 2, mga kapatid. Sige, yung sa mga nagre-request ng part 2, ang dami pong nagre-request hindi natin mapipigil ito. Dahil very interesting po itong topic na ito. So, we will have our part 2 by September 18 at si Pastor Efren pa rin po yung ating magiging guest. At samantalahin ko na rin po, alam po natin yung kalagayan ngayon ni Pastor Efren, full-time pastor, masipag na manggagawa. Gamitin ko na po itong platform na ito. It's our time now to bless our pastor, mga kapatid. So, pwede nyo pong kontakin ng Kuya Talks or kontakin si Pastor Efren directly. Yan, para po magpaabot tayo ng ating mga love gift sa kanya. In kind or in cash or in kind, no? Pagkapala ito para sa kanya at sa kanyang buong pamilya, gawin po natin ito. No, let us bless our talagang pastor. ako ay na-amaze sa Panginoon. Hindi, talagang ewan ko, hindi ko sabi ko kung sabi ko nga, dito, wala naman akong pagkukuhanan, talagang, sabi ko ng asawa ko, ibang klase. At pati mga anak ko na kita nila, sabi ko nga sa kanila, anak, kung ako lang ay isang hindi maayos na papa niyo, sabi ko, ewan ko kung kaya natin maranasan itong nakikita niyo. Talagang nangyayari pa, Pastor. God always make a way. Yun yung sabi niya, open the windows. Grabe. I don't know. Ako lang naman ay nagpipray kay Lord, lumalapit lang sa Kanya, daily basis. Yan lang ang aking ginagawa.
At si Lord ay kaya sabi ko nga dapat walang pastor talaga na hindi ano. Amen, Kaya amen. nakaka-bless Tama na po, Pastor. at, Nagkakaiyakan na tayo dito. Hindi ko mapag maanong pastor So, ng Panginoon. okay. So, bigay po natin yung floor again kay Pastor Efren. Pastor, please pray for us and pray for Sige. all our viewers ngayon at sa mga makakapanood pa nito. Kasi po after ng live na ito ay marami pa pong nanonood ng ating Kuya Talk segment. So, I'll give you the floor now and let's just pray for us, Pastor. At lalo na dun Okay, sa let's mga pray. under ng bandage. Amen. Okay, let's pray. Father God, napakagandang sa usapin at talakayin ang nangyayaring ito, Panginoon. Ang nangyaring ito sa oras na ito, O Diyos. At salamat, Lord, sapagkat ang lahat na nangyayari sa buhay namin, there is always a connection in the spirit realm, Panginoon God, Lord. Kaya salamat na in-expose niyo po ito, and I know that the devil ay wala po siyang magawa, Panginoon God, dahil pinaunawa niyo sa amin ito. And we know your word, O God, Lord, that everything ay ginawa lahat ng Panginoong Yesus para makalaya kami dito, O Lord, as you have said in Galatians 5 verse 1, that we must to stand fast. Therefore, in the liberty which God has made us, and do not be entangled again with the bondage of the yoke of bondage. Kaya Lord, Jesus, salamat sa ginawa mo. Nung namatay kayo, nag-resurrect kayo, lahat na, Panginoon, ay nawala na po sa amin, na dapat maliwanag po ito, O Diyos, sa mga Kristiyano, lalo higit sa mga Kristiyano, Panginoon at Lord. Para hindi na po kami, Panginoon, maging alipin ng mga bandages na ito. Father, as we did pray and agree together, O God, Lord, lahat ng mga nag-viewer sa oras na ito, at maging ito man, Panginoon, ay mapanood ng sino man tao, O God, Lord. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we may ask to open their minds, O God, Lord, that the works of Christ and the cross of Calvary is enough for us, O God, Lord, to claim and to know. Sabi niyo, Lord, that we know the truth, and the truth shall set us free. Lord, marami pong hindi nakakaalam sa katotohanan. Kala lang nila it is only a salvation of our soul, but through everything, O God, sa buhay po namin. Kaya we pray, Lord, continue to touch ang aming mga viewers, ang mga kapatid at sino man tao, believer man o unbeliever na makapanood dito, Panginoon o Diyos. Lord, we pray for them na makalaya din sila sa mga bandages na ito, Panginoon o God, Lord, as they know the truth of the Bible, O God, Lord, which Christ has suffered on the cross of Calvary, and all these benefits, O God, Lord, ay para sa lahat, Panginoon, sa kaharian ninyo, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon. Continue to touch your people, open their imagination, their knowledge, O God, Lord, na mag-claim po ito, Panginoon. Tanggapin po ito. It is a free gift, O God, Lord, to free us in every bondage, even the foothold of the Satan, a stronghold of the demons. In the name of Jesus, we command and we bind right now in Jesus' name any stronghold of the devil, Satan, by the power of the name of Jesus. We fall down your power in Jesus' name. And Lord, let every soul will be released in this captivity, O God, Lord, because you are our God na gumawa po nito. Thank you, Lord Jesus, sa inyong ginawa doon sa cross. And it's all for your glory and honor. And we thank you also, Lord, sa usaping ito, Panginoon o Diyos. Napakaganda, Panginoon, ang Kuya Talks na ito, Panginoon o God, Lord, at salamat na nai-iri po nila ito, Panginoon. And we also pray, Father, to allow
sa lahat ng naiiri nila, Panginoon o Diyos, na mabalik-balikan at makita ng marami pang viewers. Ito, Panginoon o God, Lord, as we pray in the name of Jesus Christ. Lord, allow this, ang usaping ito, Panginoon, ng mga kuya, Panginoon o God, sa Judge 12, ay mag-operate sa lahat ng buhay, even unbeliever, O God, Lord, para madala po sila sa inyo, aming Ama. Dalangin namin, use this meeting nyo itong usapin na ito, Panginoon o God, Lord, for your glory and honor and for the benefits of all mankind, Panginoon. Maraming salamat po. Bless Pastor Well, ang aking mga kapatid, Panginoon, at lahat ng mga kapatid sa Judge 12. I pray and bless and even their families. So God, I release blessing and God health and protection sa buhay po nila, Panginoon. In the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. And this all we pray in Jesus' name. Amen. 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 God Amen. bless you. Yan. Maraming salamat po, Pastor. At makita po namin kayo muli. No? Not this Saturday, but next Saturday. Para po sa ating sequel ng ating Part 2. So let's talk about proof producer. Dahil we are free, we should produce. Yeah. Yan. Dami nag-request, Pastor. Oo nga. Oo. So yung iba nating hindi siguro natalakay ay pwede pa natin itong balikan. Pwede pa nating pwede pa. mabalikan. And of course, kasunod nito yung ating next segment, proof producer. Okay, so ngayon gabi Siguro, Pastor, Pastor, pwede kung mayroon yung mga kapatid na pwede naman nila akong kontakin and we will conduct ang inner healing online. I think it will affect. Kasi mayroon akong testimony rin na online, nag-minister ako ng baptism in the Holy Spirit. It affect. Talagang nangyari online, may karoon ng healing din. Dahil hindi kami pwedeng malabas noon, ECQ noong 2020. It happened at I think the power of God, it will not hinder through distance. Through communication, it will penetrate sa buhay din ng mga tao. Kung mayroon, pwede nyo akong i-contact at pwede natin pag-usapan yan. Yeah. At kung kailangan i-conduct ng inner healing, gawin natin. Amen. Kaya po at paparating po natin ito sa pamunuan kay Pastor Rod mismo para mas marami po yung maabot. At gamitin lamang itong ating Kuya Talks platform para po maabot natin sila. Amen. So ngayon po ay pasalamatan natin yung ating mga sponsor, of course. Salamat muli kay Ate Dang. Salamat po sa inyong masarap na peanut butter. Yeah. Kahit sa kahoy pwedeng ipalaman. Kahit daw sa kahoy ay pwedeng ipalaman. So pwede po kayong umorder kay Ate Dang sa Outreach number 8. At yung Fresh Lumpia. Yes, natikman natin ng Friday, Joy. Pastor. Empanada. Yung French lumpia. Fresh Lumpia. Ate Joy. Yan. Kay Ate Joy. So, ginagamit din po natin itong platform na ito para yung ating mga kapatid na mayroong mga small business ay matulungan din po natin. Po-promote natin. Yan. Okay. So, salamat po muli. At ngayon naman ay bigyan natin ng pagkakataon. Dahil, imagine, nanood na kayo, may free t-shirt pa kayo. Ayan. Mga nanalo. Yan, sa Ate Dang at si Ate Joy sa kanilang mga business yan. So, tangkalikin po natin yung mga pangkabuhayan ng ating mga kapatid na para maabot din kanilang pangailangan. Sige po, so tawagin natin ngayon. Kuya, sino ba yung ating mapalad na makakatanggap ng t-shirt ngayong gabi? Ayan. Yung mga viewers natin, salamat po. Shoutout po natin. Ayan, Yeah. si Kuya Tommy Panaga. Ayan, si Sister Jenny. Ayan, si Mami Ganda. Hello po. Yan. Marami po tayong ngayon na nag-tune in sa ating Kuya Talks dahil napakaganda ng ating talakayin. At naniniwala po ako next ulit. Yeah. Siguradong mas marami pa ito. Parang gusto nilang Pastor Efren, yung yung laliman din yung puso tsaka yung isip. Mas matimbang sa kanila. Okay, so talagang makikita natin dito na uhaw talaga yung mga kapatid. Yung mga last episode natin last time ay
hindi ganun karami yung nakinig sa atin. Pero ngayon talagang napakarami. Parang nintay lang po ako, Pastor eh. Oo, siguro nga Ako isa lang yun. ata. Okay, sige po. Hindi nag-list ng sharer. Okay. Kulang po sa manpower. So, pipili na lang tayo ng isa. Mamimili po tayo Siguro ng mamili tayo ng ng mga viewers na lang kahit na hindi sharer. lucky Mamili winner. tayo ng viewers natin ngayon. Pinakamaraming comment. Pinakamaraming heart. Ha? Hindi pa yata. Sige po. So, base sa desisyon ng ating technical team, Unahan na lang po sa comment. Paki-comment po yung cute si Kuya Joe. hindi po. Meron tayong majority decision. Bibigyan daw natin ng Kuya Talks t-shirt ay si Pastora Jenny Sibonga. Pastora Jenny, congrats po. Yan. Pastora Jenny, meron kang t-shirt. Kuya Talks t-shirt. Dahil yan, si Pastora Jenny ang... Yeah, salamat po, Pastora. Kayo po una nagsabing cute ako at bibigyan ko po kayo ng t-shirt. Yan, okay. Anyway, si Pastora Jenny po ay nag-support na rin po sa atin Yes financially. Yung mga t-shirt po na naipamigay natin ay nanggaling din yung iba doon kay Pastora Jenny. Kaya marapat lamang na makatanggap din naman siya ng ating Magandang souvenir t-shirt. Yeah. Si Pastor Efren makakatanggap din po kayo, Pastor, ng ating t-shirt. So, papadala namin sa inyo. Okay, so magandang gabi po muli sa bawat isa. At salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood. At muli ay makita-kita po tayo sa September 18 para sa ating sequel ng ating topic ngayon, Bondage Breaker or Proof Producer by next segment. So, ang ating panauhin ay si Pastor Efren Amorada pa rin. So, muli po, no? Paalala muli, no? Kung gusto niyo pong mag-extend, no, ng inyong blessing para po kay Pastor Efren, gawin po natin ito para ibalik din naman ang pagpapala sa atin ng ating Panginoon. Yan. God bless everyone. God bless, Kuya Joe. And wag po niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Yan. ating Facebook page. Paki-share po sa lahat ng mga friends nyo. Yan. Ayan, ayun po, notification bell para sa YouTube channel namin. And salamat po sa lahat. At ang Kuya Talks po ay lagi magbibigay sa iyo ng inspired, Motivate Ayan. and educate. Yan.